With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo. Oh, diba? Siyempre. Salat pa rin po ng mga nakatutok sa kanilang mga radyo sa mga kaimpanig ng Metro and Mega Manila. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Kapitana Sisa. Ako naman po ang yung Tita Cora. At ito na ang Baklita sa Woo! Hi pa rin po sa lahat at syempre sa mga nanonood via our social media platforms through Facebook, YouTube, TikTok, and a lot more. Charot. Ang taray, dami. Diba? Lalong-lalo na sa mga sumusubaybay po sa Baklita sa podcast. Sana po ay naka-follow din po kayo sa amin at maraming salamat po. Yan, sa at sa lahat po ng nabastusan sa aming latest episode kahapon, huwag po kayo mag-alala. Diba? Bawi-bawi po kami sa mga susunod dahil medyo mas magalang yung mga susunod. In fairness, it was done tastefully. Hindi, may pinapanood ko siya. Yung in-expect natin na yung mga malala. Hindi. Ang galing ni Toby. Alam mo, Mare, napakaganda ng episode kahapon. Correct, diba? Alam mo kasi, Mare, yung mga tao, lalo na tayo mga Pilipino, medyo sensitibo sa pagkakataong napag-uusapan ang usapin sa pakikipagtalik. Correct. Kaya naman doon ay pinag-usapan natin at kapupulutan niyo po ng aral sa buhay. Experience ng bawat isa. Grabe, kahindik-hindik. Doon po napatunayan ni Tita Cora. Wala akong papatunayan. Kung gaano kalandi ang kanyang partner. Na-amaze siya. Ay, grabe. Oo. Diba? Kaya tama nga tawag sa akin is Grinder Empress. Gano'n. At proud ka pa. Yes! Sasabihin na naman ng mga tao dito, nakaprograma, in heat. Aso. Ay, naku, Ay, Mari, pasalamatan ko lang ang mga nakikinig sa atin ngayon. Sige, Goro Bells. Siyempre nakikinig sa atin ngayon sa Fisty Bro. Hello po sa Fisty Bro, maraming salamat po. Ayan ginagalaw-galaw ko. Diba? Ayan, of course, sa RJC Dermaglow. Ayan. At siyempre, hindi mawawala ang ating mga team replay na nakikinig sa atin araw-araw. Tama. Sa kanilang mga tahanan dito sa Metro and Mega Manila. At syempre, pati sa mga kababayan natin na nasa ibayong dagat. Correct, hindi ba? At syempre, batiin lang din natin, of course, ang lola na yan, si Alicia Balatbat. Hello, Ate Alice. Hello po, maraming salamat. At syempre, sa Hungry Pare, sa mga friends natin dyan, hello pa rin po. Thank you so much. Oo, at syempre, Mare, ang ating pinagpapabango. Ang Lumore. Si Kevin na, ano may babuo ka nga? Kevin Del Rosario Tolentino. Kala mo kay ganda-ganda. Uy, in fairness, di ba, nakasama natin siya ng Sunday. Oo. Di ba, very supportive. Ginawa natin PA. Hindi, totoo yung may-ari ng Lumore. Kevin, thank you. Diba, na nakakaloka. Thank you so much. Diba, ng bonggang-bongga. Pero eto na. Eto na, Mare. Kagigimbal natin. To controversial to. Oo, kamakailan lamang, Mare, ay nagbukas na nga ang 2024 Paris Olympic. Kung saan, Mare, naglabas na rin ang opinyon ng ilang Pinoy celebrity hinggil sa kontrobersyal na opening ceremony nito. Magugunita, Mare, na mainit na pinag-usapan ang all over the universe ang The Last Supper parody di umano. Ayan, ng tampok na drag queens. Oh my gosh. Ayun, marami, Mare, ang nagsabi na ginaya umano ng sa isang biblical scene. Ayan, grabe. Ayan. Ng isang biblical scene ni Jesus Christ kasama ang 12 na apostol. Apostles. Sa English it's apostles. But in Tagalog it's apostoles. Tama ba? Na nagsalo-salo sa huling pagkain bago mapako ang ating Panginoong Hesus sa cross. Ngayon, Mare, isa sa mga hindi sang-ayon dito sa nangyari na to. Ayan, sa opening number ng Paris 2024 Paris Olympic ay si Eruption. Ano daw sabi?
Naglabas ito Mare ng kanyang hinanaing or ng kanyang pagkadismaya. Na hindi dapat daw ginagawang biro ito, lalo na kung may patungkol ito sa ating Kristyanismo. Totoo, 'di ba? Hindi tayo sa nagpapakasanta-santita, 'di ba? Pero may mga lugar naman na dapat na, alam mo, may mga bagay na dapat natin ginagawang biro. Yes. May mga ginagawa tayo patimpala. Kaya nga, 'di ba, napahamak diyan ng ilan sa mga personalidad. Lalayo pa ba tayo kay Pura Luca, 'di ba? Vega. 'di ba? Na kondena talaga mismo at talagang hanggang ngayon ay binabatikos pa rin siya. Alam mo Mare, eto nakakaloka dito, no? Kung kinundi na nitong si Eruption, opening number ng Paris 24 Paris Olympic 2024. But 24 na lang. Ayan, ng Olympic na lang. Ayan, ng Olympic. Mare, ikinaloka naman ng ibang netizen dahil ang tinagurian, Mare, tinagurian na parang mapagbigay ng biblical words at ng mga words of encouragement and parang, words of wisdom. Words of wisdom na si Rica Peralejo ay hindi apektado. Ang sabi nga niya, Mare, I was not at all affected ng kanyang ng nangyari, ng ipinakita. Yung interpretasyon. Yes. Diba? Kasi Mare, may mga ibang netizen naman na nagsabi na hindi ka apektado kasi hindi ka naman Katoliko eh. Diba? Hindi ka naniniwala sa image. Kasi nga, itong si Rica Peralejo, diba, kung matatandaan sa natin. Imahe. Born again Christian. Diba? Kaya hindi daw apektado ito. Pero kasi Mare, may mga ibang Katoliko, Kristiyano na naniniwala sa imahe. Lalo na siyempre sa di ba may interpretasyon. Yung mga nakaugalian. Yes, nakaugalian na itsura ng Last Supper. Pero Mare, bago pa lumala ito, dahil pati si Elon Musk, Mare, na may-ari ng X. Di ba? Ng dating Twitter. Ng dating Twitter, Mare. Naglabas na din ng pahayag at hindi niya nagustuhan nga ito. Pero kinundi na nga niya ito at bago pa lumala ito ng malalang-malala dahil pati si Donald Trump, Mare, nagsasalita na din. Nakakapatungkol dito. Dahil sinabi nga niya na parang ritual daw nga ito. Yan yata yung napanood ko, Mare, na kumakalat ngayon sa TikTok na nagkaroon ng outrage blackout sa buong Paris right after, parang ilang days ba, day after ng performance na yon, nagkaroon ng total blackout sa buong Paris. At laganap siya ngayon sa social media, lalo sa TikTok, 'di ba? Yung mga tao na nandoon at marami nga din na nagsasabi na hindi dapat ginagawang parang interpretasyon. 'Di ba? Marami ang kasi nakakancel diyan eh, 'di ba? Katulad sa mga foreign culture, like si Madonna before, 'di ba? Yung mga cruise lang, tas 'di ba nga hindi nga siya pwedeng mag-perform sa Vatican? 'Di ba? Yung mga ganon. Dahil maraming artista na may ganyan eh, 'di ba? Tapos marami din dito na lang tayo. Tama ka nga, sabi mo, si Pura Luca Vega, 'di ba? Yung ginamit lang niya. Actually, hindi rin ito nalalayo, Mare, dahil nung nakaraan din pala sa Brazil naman, ganito din ang ginawa. Pero Mare, tignan mo 'yun nangyari. Sa form ng parade. Tapos tignan mo, Mare, 'di ba? Nagbaha sa kanila ng todo na sabi nga ng ilan, baka ito ay coincidence lamang, wala namang kinalaman sa kung ano man. Kasi 'di ba, ang may relihiyon yan, Mare. Ang hirap makipagdebate. Yes. 'Di ba? Yung mga ganong aspeto. Para ka nakikipagdebate ng paksa nyo ay politika. Tama, 'di ba? Na lahat kayo may kanya-kanya kayong paniniwala, opinion, 'di ba? Pero hindi naman siguro masama din, Mare, 'di ba? Na siguro, alam mo 'yun, yung salitang respeto ulit, 'di ba? Sa kung ano man ang paniniwala ng ibang tao, 'yun yung nakalimutan yata nila. Ang mga Pinoy celebrity, Mare, hindi mawawala sa kanila ang pagiging pagiging religyoso nila, dahil ang Pilipinas, Mare, ay Kristiyano. May mga Kristiyano, may mga Muslim, 'di ba? Pero ang dami din kasing naniniwala na itong paglalabas ng ng opening number ng Paris 2024 Olympic, 'di ba? Medyo hindi nga sang-ayon sa paniniwala ng Pilipino, 'di ba? Pero Mare, bago pa man matapos itong lahat, ay naglabas na ng opisyal na pahayag ang pamunuan ng 2024 Paris Olympics at humingi nga sila ng paumanhin sa lahat ng mga Kristiyano, lalo na na-offend dito sa naging opening act. Ayan. Pero ang natin dyan, Mare, ang masisigurado natin dyan, napakagaling ni Lady Gaga. Correct, 'di ba? As in, grabe. Talaga naman na talagang walang kaduda-duda sa mga artist naman when it comes to their performance.
performances. 'Di ba? Pero syempre, 'di ba, sometimes kasi nadadala sila ng mga performances nila na sometimes nakakalimot sila maging sensitive sa iba. Ay naku Mari, alam mo naman ngayon, 'di ba, napaka-sensitive ng mga tao pagdating sa mga performance. Makita lang nila na baliktad yung pagsuot mo ng sombrero, sabi na demonyo ka na. Oo, 'di ba? Di ba kasi Meme nga, si Meme Vice ganda na pabalita dati na sinanlaan niya daw yung kaluluwa niya sa demonyo. Di ba? May mga ganun. Grabe naman kayo. Ano ba yung tawag nila doon? Illuminati? Hindi ba pwede kasi nagsipag yung tao? Grabe ka. Nagtanggal lang ng ang daming mga tinik. Di ba? Talaga kailangan sinanla talaga. Grabe. Di ba? Di ba pwede kasi masipag lang talaga yung tao at nagpursige? At saka sa demonyo talaga. Baka naman may mga kumare si Meme Vice ganda na mayayaman. Kung magsasanla siya. Ba't sa demonyo? Alam ko may mga kumaring demonyo. Ay. Charot lang. Yun lang. hindi yun nga, kidding aside, 'di ba? Kasi halos lahat na lang bibigyan natin ng ibang interpretasyon. Pero yun nga, 'di ba? Baka kasi sa aspeto na yun, hindi rin natin masisisi si Rica Peralejo kung bakit ka. Kasi baka hindi niya sa ganung aspeto niya nakikita yung performance. It's an art. Oo. Di ba kung maaalala natin, Mare, talagang artist tong si Rica dahil di ba nag-aano din naman to dati. Correct, 'di ba? Nagpapasexy. Oo. At form of art daw correct, yun. diba? Na kumbaga parang siguro kanya-kanya naman ding interpretasyon yan eh. Maaring sa iba. Pero marami din nagsasabi, Mare, nung pumutok nga ito na bakit parang sa Christianity nga daw to na iuugnay, bakit hindi naman din subukan nilang gawin sa ibang relihiyon, diba? Kung ginawa ba ito sa ibang relihiyon ng iba natin mga kapamilya, actually, kapangga, Mare, hindi daw naman yun ang ba sila? Hindi naman daw yun ang pinipeg nila. Ang ano ba ang pinipeg nila ay Greek mythology, Keme, di ba? Kasi diba, yung God of Wine. Nasa Paris naman kasi diba, nasa Europe yun di ba? Yung mga ganong aspeto. And alam naman natin na ang Europe ay talagang number one source of art. Artistry. Diyan nanggagaling lahat, di ba? So, the way we see it, kasi nahahati Maaring siguro nahahype lang masyado ng iba na akala nila ito yung ginagaya. Kasi nagkataon lang yung formation siguro nung performance, kahawig lang. Na kung sino man na alam mo yun, naghalintulad na naman nun. 'Di ba? Yun lang nagpasimuno na naman ng gulo na yan. 'Di ba? Tsaka yung pagka-brown out naman, baka naman kasi alam mo yun, nagkataon lang. Hindi nakapagbayad. Ganyan, 'di ba? Buong Paris. Ay nako, tama na, baka pa ipa-site contempt tayo. Ay, binigyan ng ng disconnection letter. Charot lang. Hindi, at saka bahain na dun, di ba? Ba't ba doon ginanap? Hindi na sa Malabon? Oo, di ba? Uy, pero ang tabayanan natin dahil after 4 years, di ba, 2028, Mare, sa Los Angeles na gagawin ang Olympics, sa LA. di ba? Yes. Uy, pwede naman sa naman, sa Pandakan nyo na lang ganapin. Kaya namin i-accommodate yun. Oo, bakit ba? Pwede naman din. Ang lawak-lawak ng mga release ng PNR sa Pandakan. Diba? Lalo pa yung mga inalisan doon ng ibang dipo. Oo, diba? Pwede yan doon sa ilalim ng tulay. Diba? Mag-swimming kayo sa may river. Tama. Diba? Uy, di ba, sa river ng Paris, di ba, doon naging controversial kamakailan lamang kasi di ba ayaw ngang ituloy ng ibang mga grupo yung Paris 2024 Olympics sa paglangoy-langoy. Kaya may nakakadiri silang ginawa. Ikikwento ko sa'yo mamaya. Okay, sige. Di ba? Kaya naman, di ba, next time, wag na sa LA. Sa Pandakan o kaya sa Arpapa. Sa LA palang gaganapin, sa Paris ngayon. Oo nga. Sa Parisan ni Diwata. Diba? O kayo ni Hiwaga. Ito pwede. O kayo magtakbuhan. Alam mo, Mare, sa totoo lang, dapat ipahanap nyo yung mga dating mga snatcher. Bakit? Sila ang magagaling tumakbo para sa track and field. Doon dapat mag-train. Maghanap sila sa bawat presinto. Sino yung mataas ang record dito ng snatching? Snatching ka dati, palatakbo-takbo kali ka sa Paris. Tama, sa triathlon ka ha. Diba? Day, agaw-agawin nyo yung stick. Total sa relay kailangan yan. Ewan ko lang kung di kayo manalo, diba? Pag naabutan, kulong. Tigilan niyo yung mga masasamang gawain Charot. Hindi yung para kayo nagpa-practice ng track and field. Hindi maganda yan. Oo.
nagte-training na agad. Bakit pangarap kayo. nila mapabilang sa Olympics, diba? But anyways, Arte mo, naiinis ako. Parang akala mo taga-Paris. oh yes! Meron pa tayong 5 minutes, pwede pa chumika. Ay, nako. O, Tina. Tama na. Anyways, mga pangga, ayan na. Maraming salamat po sa inyong pag-antabay. Ulitin lang natin. Parang inuman lang. May 5 minutes diba? pa, chika pa. O hindi, mauunti na ng bongga. Muli po ako po si Kapitana Sisa. Ako, ang tita Cora nyo. Wow. And we are still same pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihing radyo. Sabihin mo.